Isang matalim na tunok ang umalingaw-ngaw sa hangin, kasabay ngang pait ng pagtataksil na bumalot sa buong pagkatao ni Alana. Napahawak siya sa malaki niyang tiyan. Pakiramdam niya ay sasabog ang puso niya sa sobrang sakit. Sa kabilang banda, nakita niya si Marco, nakatayo sa altar, nakasuot ng barong Tagalog, at nakangiti sa ibang babae. Isang babaeng hindi siya. Ang balitang ikakasal ito ay parang kidlat na tumama sa kanya, habang ang tatlong buhay na nasalop niya ay tila nagprotesta sa bawat pinting ng kanyang puso. 5 taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon. Bumangon si Alana mula sa isang masamang panaginip, basang-basang ng pawis ang kanyang noo. Sa gilid ng kanyang kama, mahimbing na natutulo ang tatlong anghel niya. Si Mateo, ang pinakamatanda, na may matangos na ilong at tindi ni Marco. At ang kambal na sina Sofia at Isabela, na kasing amo ng bulaklak sa hardin. Hinaplos niya ang buhok ng bawat isa. Ramdam ang bigat ng responsibilidad ngunit kasabay nito ang kakaibang lakas na nagmumula sa kanila. Kaya koto, bulong niya sa sarili, habang bumabangon upang simulan ang araw. Sa kabilangang lahat ng sakit, itinayo niya ang sarili. Mula sa pagiging broken-hearted na dalaga, naging isang matata na ina si Alana. Ang Cafetala, isang maliit na coffee shop sa gitna ng Pampanga, ang naging kanlungan niya at ng kanyang nga anak. Ito ang kanyang patunay na kaya niyang tumayo sa sarili niyang nga paa, nang walang tulong mula sa sinuman, lalo na kay Marco. Pagbaba niya sa Cafetala, sinalubong siya ng mabangong amoy ng bagong lutong kape at tinapay. Nakita niya ang matalik niyang kaibigan at kasosyo sa negosyo na si Brenda, na abala sa pagayos ng display. "Good morning, Alana. Maaga ka na naman," bati ni Brenda, na may ngiti. "May problema ba? Mukhang puyak ka." "Masamang panaginip lang, yan." "Bumalik na naman yung nakaraan," sagot ni Alana, habang naglalakad papunta sa counter. Inayos niya ang ilang silya at mesa. "Pero okay lang. Sanay na. Mas importante ang ngayon at ang mga bata." Umiling si Brenda. "Hanggang kailan mo ba tatakasan yan, Alana? Alam kong masakit, pero hindi mo pwedeng burahin ang nakaraan. Partiyan ng kung sino ka ngayon." "Hindi ko tinatakasan. Hinaharap ko sa bawat pahinga ko, pero para sa akin, patay na siya. Patay na ang Marco na kilala ko," matigas na sabi ni Alana, habang abala sa paglilinis ng kape machine. Ngunit sa ilalim ng matigas niyang pananalita, may pait sa boses niya na hindi maitago. Biglang nagiba ang tono ng usapan nang buksan ni Brenda ang TV sa likod ng counter. Isang balita sa negosyo ang ipinapalabas, at ang mukha ni Marco Alcantara ang bumalandra sa screen. Kasama niya si Senyora Elena Alcantara, ang ina nito, at ang kanyang asawa, si Katrina de la Cruz. Sila ay nag-anunsyong bagong partnership sa isang malaking proyekto. Nagulat si Alana. Pakiramdam niya ay tumigil ang mundo. 5 taon, pero hindi pa rin niya makalimutan ang bawat detalye ng mukha ni Marco. Ang ngiti nito, ang tindig nito, ang paraan ng pagtingin nito sa kamera. Wala pa ring pinagbago. Ngunit sa tabi nito, may ibang babae. Si Trina. Isang matamis na ngiti ang nasa labi ni Trina habang nakasabit sa braso ni Marco. Grabe talaga ang yaman ng Alcantara, no? At ang guwapo pa rin ni Sir Marco, puna ni Brenda, na hindi napansin ang namumo sa mukha ni Alana. Pero teka, may anak na pala sila ni Miss Trina. Ang cute ng bata. Oh. Biglang nagiba ang kulay ng mukha ni Alana. Nakita niya ang isang batang babae na kasing edad ng kambal niya, nakangiti at hawak ang kamay ni Marco. Parang may pumilipit sa puso niya. May anak na si Marco sa ibang babae. Isang anak na nakikita ngang publiko, isang anak na may buong pamilya. Samantalang ang sarili niyang nga anak ay lumaki ng walang ama, itinago sa mata ng mundo. Naramdaman niya ang unti-unting pek-init ng kanyang nga mata. Isang butil ngang luha ang pumatak sa kanyang kamay, at dali-dali niya itong pinunasan. "Alana? Okay ka lang?" tanong ni Brenda, nakaalala. "Oh, okay lang ako. May kailangan lang akong asikasuhin sa kusina," sagot ni Alana, at mabilis siyang naglakad palayo, papalabas ng tingin ni Brenda. Ayaw niyang makita ni Brenda ang sakit sa mata niya. Pumasok siya sa kusina, huminga ng malalim, at pinilit kalmahin ang sarili. Hindi sila mahalaga. Ang maanak ko ang mahalaga. Sila lang.
bulong niya. Pinilit niyang burahin ang imahe ni Marco at ng kanyang bagong pamilya sa isip niya. Nang bumalik si Alana sa counter, nagring ang teleponong kafetala. Kinuha niya ito, at isang boses ngang lalaki ang sumalubong sa kanya. Magandang umaga po, naghahanap po akong isang Alana Santiago. Siya po ba ang may-ari ng kafetala? Nagulat si Alana. Sino ito? Hindi niya kilala ang boses. Ako nga. Sino po sila? Tanong niya. Nakaalala? Magandang umaga po, Ma'am Alana. Ako po si Mang Tonyo, isang private investigator. May nagpapahanap po, kasi sa inyo. May kailangan lang po akong kumpirmahin tungkol sa Santiago family, partikular po sa anak niyo pong si Mateo. Parang nabingi si Alana. Private investigator, Mateo? Nagulantang ang buong pagkatao niya. Sino ang nagpapahanap sa kanya? At bakit si Mateo ang binabanggit? Ang gabi ay tila isang walang katapusang anino na bumabalot sa malaking mansyon nga Alcantara. Habang nakaupo si Marco sa kanyang opisinang puno ng libro at makalumang sining, ang mata niya ay nakatitik sa isang kupas na litrato. Isang litrato ni Alana, nakangiti, noong nga panahong walang bahit ng sakit ang kanilang nga puso. Ang bawat detalyeng muha nito ay nakaukit pa rin sa kanyang isipan. Ang bawat tawa at ngiti ay sumasayaw sa kanyang alaala. 5 taon na siyang nabubuhay sa isang gintong hawla. Ang kanyang kasal kay Katrina de la Cruz ay hindi kailanman naging kasal ang pag-ibig, kundi isang kasunduan na pinilit ng kanyang inang si Senyora Elena. Bawat gabi, bumabalik ang tanong sa kanyang isip. Kumusta na kaya si Alana? May anak na kaya kami? Nasaan na siya? Hindi niya alam. At ang kawalan ng kaalaman ang pinakamalaking parusa. Isang kato ang narinig ni Marco sa pinto. Marco, nandun na ang madokumento para sa board meeting bukas. Boses ni Senyora Elena, matalim at walang emosyon. Pumasok ito, nakatayo sa gitna ng silid, parang isang general na ininspeksyon ang kanyang sundalo. Si Po Ma. Babasahin ko, sagot ni Marco. Tinago ang litrato ni Alana sa ilalim ng isang tumpok ng papeles. Kailangan mong maging handa, Marco. Ang proyektong ito ay napakalaking deal para sa kumpanya. Hindi mo pwedeng biguin ang tiwala ko, sabi ni Senyora Elena, habang sinisipat ang bawat sulok ng opisina. Ate Saka, may importanteng dinner tayo mamaya kasama ang Madela Cruz. Make sure to dress appropriately. You represent the Alcantara name. Opo, Ma. Pilit na ngiti ni Marco. Bawat salita ng kanyang ina ay parang tanikala na gumagapos sa kanya. Mula pagkabata, ang buhay niya ay idinikta ng ina. Ang nga kurso sa eskwela, ang nga kaibigan, ang negosyo, at maging ang babaeng pakakasalan niya. Nang makalabas si Senyora Elena, napasandal si Marco sa kanyang upuan. Hinawakan niya ang kanyang ulo, pakiramdam niya ay sasabog ito sa daming iniisip. Ang pagod at panghihinayang ay naghahalo sa kanyang puso. Kinagabihan. Sa isang maranyang restaurant sa Bonifacio Global City, nakaupo si Marco sa tabi ni Trina. Maganda si Trina. Maamo ang mukha at halata ang pagmamahal nito kay Marco. Ngunit ang mga mata ni Marco ay blanco, parang malayo ang isip. Marco, masarap ba ang pagkain? Tanong ni Trina, na may bahit ng paalala sa boses. Hinawakan nito ang kamay niya, ngunit mabilis niyang inalis. Okay lang, sagot ni Marco, walang emosyon. May problema ba? Muha kang malalim ang iniisip, patuloy ni Trina. Kung tungkol sa trabaho, kaya mo yan. Napakagaling mo. Pilit na ngumiti si Marco. Wala, Trina, pagod lang siguro ako. Alam niyang nasasaktan si Trina, ngunit hindi niya kayang ibigay ang pagmamahal na hinahangat nito. Ang puso niya ay nakabaon pa rin sa nakaraan, sa isang babaeng pinaniwalaan niyang nawala na ng tuluyan. Pagkatapos ng hapunan, naglakad si Marco pauwi. Hindi siya makatulog. Ang alaala ni Alana ay nakpapahirap sa kanya. Kung nagkaroon lang sana siya ng sapat na lakas nun. Kung nanindigan lang sana siya laban sa ina. Kung hindi lang sana siya nabulak sa panggigipit. Bumalik siya sa kanyang opisina at kinuha ang kanyang cellphone. Na-scroll siya sa context niya at nakita ang pangalan ni Mang Dante.
Ang dating private investigator na tinawagan niya ilang taon na ang nakalipas. Hindi naktagumpay si Mang Dante na mahanap si Alana noon. Sabi nito, walang Alana Santiago sa ma-record ng pampanga na akma sa deskripsyon niya. Pinaniwalaan niya ang balita na umalis na si Alana ng bansa. Ngunit ang pagdatingang panaginip tungkol sa kasal niya at ang matinding pangungulila ay nagtulak sa kanya upang sumubok muli. Nagdial si Marco. Mang Dante, si Marco Alcantara po ito. Naalala niyo pa po ba ako? Ah, Sir Marco. Opo, siyempre naman po. Kumusta na po kayo? Tanong ni Mang Dante. Okay lang po ako, Mang Dante. Pero may bago po akong pakiusap. Yung hinahanap ko po dati, si Alana Santiago. May nakita po ba kayong lead tungkol sa kanya? Kahit anong information po, maliit man o malaki. Kung buhay pa ba siya, kung nasaan, kung may pamilya na. Bumibilis ang tibok ng puso ni Marco. Ah, Sir Marco. Actually, may nahanap po kaming bagong impormasyon. May isang Alana Santiago po na nagmamay-ari ng isang coffee shop sa Pampanga. Cafe Tala po ang pangalan. Medyo matagal din po kaming nag-research ulit dahil mahirap pong hanapin at medyo nakakagulat po ang nakita namin. Naging seryoso ang boses ni Mang Dante. Kinabahan si Marco. Anong nakakagulat, Mang Dante? May masama bang nangyari sa kanya? Hindi po, sir. May anak po siya. Oh, sa totoo lang po, 3 anak. Magkakambal po. At sir, mukhang manasa 5 taong gulang na po sila ngayon. At ang isa po sa kanila, yung pangganay na lalaki, si Mateo, ay halos kamukha niyo po nung bata kayo. Napatayo si Marco. Ang balita ay tumama sa kanya na parang libu-libong boltahe ng kuryente. 3 anak? Magkakambal? At isa sa kanila ay kamuha niya? Hindi niya halos makapaniwala. Totoo ba yan, Mang Dante? Sigurado ka? Halos pabulong na tanong ni Marco. Nanginginig ang kanyang kamay. Opo, sir. May galitrato po ako rito. Gusto niyo po bang ipadala ko na lang sa inyo via email? Oh, ipadala mo agad. Halos sigaw ni Marco. Ang lahat ng pagod at kawalan ng paasa ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Takot at pananabik. Takot na baging ama siya ng hindi nalalaman. Pananabik na makita ang maanak na hindi niya kilala. Ang nakaraan ay hindi lamang anino, ito ay buhay. Nang matapos ang tawag, nanatiling nakahawak si Alana sa telepono, parang nabato. Ang bawat salita ang private investigator ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, 3 anak, magkakambal. Si Mateo, halos kamukha niyo po noong bata kayo. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Tanging isang tao lang ang makakaroon ng interes sa kanya at sa mga anak niya, at may kakayahang magbayad ng private investigator. Marco, kinuha ni Alana ang phone niya at dali-dali niyang ni-block ang numero ng PI. Hindi niya kayang harapin ang nakaraan. Hindi na. Matapos ang lahat ng sakit, ang lahat ng pihati, itinayo niya ang sarili niya at ng mga anak niya. Hindi niya hahayaang guluhin ng sinuman ang tahimik na buhay na pinagsikapan niyang buuin. Alana, may customer? Tawa ni Brenda mula sa counter, na napatigil sa kanyang pag-isip. Huminga siya ng malalim, pinilit na itago ang gulat at takot na naramdaman. Lumabas siya ng kusina, at nang makita niya kung sino ang nakatayo sa labas ng Cafe Tala, parang gumuho ang mundo niya. Nandun siya, si Marco Alcantara. Nakatayo sa labas ng kanyang coffee shop, nakatingin diretso sa kanya. Ang nga mata nito ay punong-puno ngang pangungulila at pag-asa, mamatang minsan nang nangako ngang walang hanggan. Ang kanyang puso ay kumalabok ng malakas, hindi dahil sa kilik kundi sa galit at pait. Para siyang nakakitang multo. Isang multong nagbabalik para guluhin ang kapayapaan niya. Marco, pabulong niyang bigkas, kasabay ngang paksara ng kanyang kamao. Nilapitan siya ni Marco, dahan-dahan, parang natatakot na baka bigla siyang maglaho. Alana, boses nito, basak. Sa wakas, nakita na rin kita. Anong ginagawa mo rito? Matigas na tanong ni Alana, habang pinipilit niyang panatilihing kalmado ang boses. Wala kang karapatan na mapakita rito. Matagal ka nang namatay para sa akin. Alana, pakinggan mo ako. Kailangan kong magpaliwanag,
Simula ni Marco, na may pilit na hawakan ang kanyang kamay. Agad na binawi ni Alana ang kamay niya. Paliwanag? Matapos ang 5 taon, ngayon ka magpapaliwanag? Habang may asawa ka na at may sarili ng pamilya? Nagpapatawa ka ba? Umakyat ang init ng ulo niya. Ang sakit ng nakaraan ay biglang bumalik, sariwa pa rin, parang kahapon lang nangyari. Hindi ko alam ang tungkol sa mabata. Alana, pakiusap, maniwala ka sa akin, desesperadong sabi ni Marco. Ginamit ako ng nanay ko. Hindi ko gusto ang nangyari. Hinanap kita, Alana. Hindi ako tumigil sa paghahanap sayo. Napangiti si Alana ng mapait. Hinanap? Talaga lang, Marco? Habang nagpapakasasa ka sa buhay mo sa Manila, nagpakasal sa ibang babae, ako naman, nahirap mag-isa para buhayin ang mga anak mo. 3 anak, Marco. Hindi isa, kundi 3. At ni minsan, hindi mo sila nakilala. Tumulo ang luha sa mga mata niya, hindi niya na napigilan. Sa puntong giyon, lumabas si Mateo mula sa loob ng kafetala, kakayising pa lang at kakapanhik. Nakita niya ang kanyang ina na umiyak at ang isang lalaking hindi niya kilala na nakikipagtalo sa ina niya, bigla siyang kinabahan at nagalit. Ma, sino yan? Sigaw ni Mateo. Tumakbo papalapit kay Alana at niyakap ito ng mahigpit, parang isang maliit na leon na pinoprotektahan ang kanyang ina. Tumingin siya kay Marco nang may galit sa mga mata. Ikaw ba yung nakita ko sa picture na kasama nung babae sa TV? Ikaw ba yung nangiwan kay mama? Namilok ang mata ni Alana sa gulat. Paano nalaman ni Mateo ang tungkol doon? Nakita niya ang cellphone ni Mateo na nakakabit sa kanyang sinturon? Malamang, nakita nito ang news sa TV. Napatulala si Marco. Ito ang kanyang anak. Ito si Mateo, ang lalaking sinasabi ni Mang Dante. Ang bata na halos kamuha niya, ang sakit at pagkagulat ay nahalo sa kanyang dibdib. Mateo, pabulong niyang bigkas, at akmang hahawakan ang bata. Ngunit mabilis na itinula ni Mateo ang kamay ni Marco. Huwag mo kaming hawakan, wala kang karapatan. Sinaktan mo si mama. Sumigaw si Mateo, at ang boses ng bata ay nagpaalingaw-ngaw sa buong kafetala, na siyang nakakuha ng atensyon ng ilang customer. Mateo, tama na, sabi ni Alana, habang hinahawakan ang anak. Ngunit hindi niya, maiwasang maramdaman ang pagmamalaki sa puso niya sa anak niya. Mateo, isang batang lalaki na napakabata pa, pero puno ng tapang at pagmamahal para sa kanya. Napayuko si Marco, halos hindi makahinga sa sakit. Ang reaksyon ng kanyang sariling anak ang pinakamasakit na suntok sa kanya. Alana, pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon, pakiusap ni Marco, desperado. Gusto kong bumawi sa inyo. Sa inyong lahat. Kumuha si Marcong isang maliit na bag na galing sa kanyang bulsa. Narito, Alana. Para sa inyo ito, para sa mga bata. Panggatas, pang tuition. Ngunit bago pa matapos ni Marco ang sinasabi niya, kinuha ni Alana ang bag at ibinalibak ito pabalik sa kanya. Hindi namin kailangan ang pera mo, Marco. Hindi mo mabibili ang 5 taong pihati at paghihirap na pinagdaanan namin, kaya kong buhayin ang nga anak ko nang walang tulong mo. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Napahawa si Marco sa dibdib niya. Masakit ang bawat salita ni Alana. Ang bag ng pera ay nakakalat sa sahig. Si Mateo ay nakayakap pa rin kay Alana, nagbabantay, habang ang mga customer ay tahimik na nakatingin sa kanila. Aalis ka rito, Marco. Ngayon na. O ipapatawa ko ang pulis, banta ni Alana. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik sa galit. Wala nang nagawa si Marco. Tiningnan niya ng matagal si Alana at Mateo. Ang sakit sa kanyang mamata ay hindi maitago. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng kafetala. Nang makalabas si Marco, ramdam ni Alana ang panginginig ng kanyang katawan. Niyakap niya ng mahigpit si Mateo. Okay lang tayo, anak. Walang makakasakit sa atin, pabulong niya. Pero habang nakayakap siya kay Mateo, may sumilip sa isip ni Alana. Nakita niya si Marco, naglalakat palayo, nakayuko, parang isang taong nawalan ng lahat. May lungkot sa likod ng pagtalikod nito. Hindi niya maintindihan. Bakit? Kung totoong hinanap siya nito, bakit ngayon lang? Hindi alam ni Alana, habang naglalakat palayo si Marco, tumawag ito sa kanyang personal assistant. Hanapan mo ako nga apartment, kahit maliit lang, malapit sa kafetala sa Pampanga, ngayon na.
Hindi ako alis hanggat hindi ko nakukuha ang mga anak ko. Hindi alam ni Marco, habang kausap niya ang asisten, si Mateo ay palihim na nakatingin sa kanya mula sa bintana ng kafetala at kinukuhanan siya ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Isang litrato ang Marco na may galit at pagdududa sa kanyang mata. Niyakap ni Mama si Mateo ng mahigpit at ramdam ni Mateo ang panginginig ng nanay niya. Gusto niyang suntukin ulit ang lalaking iyon, ang lalaking nakpaya sa mama niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon lang ito nakpakita, matapos ang 5 taon. Para sa kanya, ang lalaking iyon ay isang banta, isang masamang anino na biglang sumulpot mula sa nakaraan. Nang makalabas na ang lalaking iyon, si Marco, ang katahimikan sa kafetala ay nabasak ng bulungan ng Matao. Narinig ni Mateo ang salitang kawawa naman si Alana, at sino ba ang lalaking iyon? Kumukulo ang dugo niya. Gusto niyang ipagsigawan na huwag nilang kaawaan ang nanay niya, dahil malakas ang mama niya. Mateo, umakyat ka na muna sa kwarto mo, anak, mahinahong sabi ni Alana, habang hinahaplos ang likod ni Mateo. Ngunit umiling si Mateo, hindi ma, ayaw kong iwan ka. Baka bumalik yung lalaking yun. Hindi yan babalik, anak. Makaalala sina Sofia at Isabela kung makita kanilang galit. Sige na, pilit ni Alana na may pilit na ngiti. Kahit nag-aatubili, sumunod si Mateo. Umakyat siya sa kwarto nila ng makapatid niya, pero hindi siya umalis sa bintana. Mula sa itaas, nakita niya si Marco na nakatayo sa labas ng kafetala. Nakita niya kung paano bumuntong hininga si Marco at kinuha ang kanyang cellphone. Nagsalita ito sa telepono, at kahit hindi niya narinig ang lahat, narinig niya ang salitang apartment, malapit sa kafetala, at hindi ako alis. Nagising ang matinding pagdududa at takot sa puso ni Mateo. Ibig sabihin, balak ng lalaking ito na manatili? Balak nitong guluhin ang buhay nila? Hindi pwede? Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Naisip niya ang litratong kinuha niya kanina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato. Si Marco, ang kanyang ama. Pero bakit hindi siya masaya? Ang tanging nararamdaman niya ay galit. Galit para sa mama niya. Kinabukasan, habang papunta sa eskwela, nakita ni Mateo si Marco na nakatayo malapit sa kanto, nagbabasa ng diaryo. Nagulat si Mateo. Bakit siya nandun? Nagpapanggap lang ba ito? O talagang sinasadyang guluhin sila? Mateo, halika na. Tawag ni Sofia. Nahawa ang kamay ni Isabela. Naglakad si Mateo na may dalang pag-ingat. Nang makalapit sila, biglang bumaba ang diaryo ni Marco. Natama ang kanilang mata. Ang mata ni Marco ay puno ng lungkot at isang bagay na hindi maintindihan ni Mateo, parang pangungulila. Magandang umaga, ma-anak, sabi ni Marco, mahina ang boses. Niyakap agad ni Sofia at Isabela si Marco, hindi niya alam kung bakit. Tumingin si Mateo sa kanyang makapatid, nalilito. Gusto niyang hilahin ang maito palayo. Kuya, si Tito Marco, binigyan kami ng chocolate. Masayang sabi ni Isabela, habang ipinapakita ang hawak niyang sokolata. Hindi yan Tito. At huwag kayong tatanggap ng kahit ano mula sa kanya, sabi ni Mateo, matigas ang boses. Tumayo si Marco, lumuhod, at tumingin kay Mateo. Mateo, pwedeng mag-usap tayo? Wala tayong pag-usapan, sabi ni Mateo, at kinuha niya ang kamay ni Sofia at Isabela. Tara na, malilete na tayo sa school. Hinila ni Mateo ang kanyang kapatid, ngunit bago siya lumayo, nakaroon siya ng isang ideya. Nakita niya ang bisikleta ni Marco na nakaparada sa gilid ng kalsada. Bigla niyang hinakbang ang gulong sa harap, at narinig niya ang tunog ng hangin na lumalabas. Oops! Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya, sabi ni Mateo, na maingi tinapunon nili panunudyo. Nagulat si Marco. Nakita niya ang paglihis ng tingin ni Mateo. Alam niyang sinadya ito ng bata. Ngunit hindi siya nagalit. Nagkaroon pa nga siya ng bahit ng ngiti. Okay lang Mateo? Hindi mo sinasadya. Nang makarating sila sa eskwela, nag-aalala si Sofia. Kuya, bakit mo ginawa yun? Dahil masamang tao siya. Hindi siya dapat nandito, sabi ni Mateo, matigas. Pinapaya niya si Mama. Pero sa klase, hindi mapakali si Mateo. Naisip niya ang mukha ni Marco.
Ang lungkot sa mata nito. Posible kayang hindi ito masamang tao. Pero kung hindi, bakit niya iniwan ang mama niya? Pag-uwi nila mula sa eskwela, nakita ni Mateo si Marco na naglilinis ng bisikleta niya. Nakita rin niya si Marco na naglalakad papunta sa isang maliit na apartment malapit sa Cafetala. Ang apartment na narinig niyang sinasabi ni Marco sa telepono. Kinabukasan, habang naglalaro sina Sofia at Isabela sa parke, lumapit si Marco sa kanila, dala ang isang basketball. Si Mateo, na abala sa pagbabasa ng libro, ay nag-aabang sa gilid. Gusto niyong maglaro? Tanong ni Marco, na may pilit na ngiti. Tumango sina Sofia at Isabela, at masaya silang naglarong basketball. Pinanot ni Mateo ang maito. Nakita niya kung gaano kasaya ang makapatid niya. Nakita niya kung paano ngumiti si Marco. Naguguluhan siya. Mateo, gusto mo ring sumama? Tanong ni Marco. Hindi. Matigas na sagot ni Mateo. Ayoko. Bumuntong hininga si Marco. Alam niyang mahirap. Alam niyang may pader sa pagitan nila. Nang gabing iyon, habang nagdadasal si Mateo bago matulog, narinig niya ang boses ni Marco na kausap ang kanyang personal assistant sa telepono. Hindi niya sinasadya, pero narinig niya ang masalitang Senyora Elena at kailangan nating mag-ingat. Doon na nagiba ang pakiramdam ni Mateo. Hindi lang pala basta-basta ang lalaking ito. May bahagi pa rin ng Marco na nakakabit sa mundo ng kanyang lola. Isang mundo na punong-punong kayamanan at marahil. Isang mundo na puno rin ng panganib para sa kanila. Anong plano ni Senyora Elena? Bulong ni Mateo sa sarili, abang nakatingin sa labas NG bintana, ang kanyang pagdududa ay napalitan ng isang matinding pag-alala. Kailangan niyang bantayan ang lalaking ito. Kailangan niyang protektahan ang mama niya. Isang malamig na hapunan. Muli, nakaupo si Trina sa mahabang mesa sa dining room ng Alcantara Mansion. Habang si Marco ay abala sa kanyang cellphone, tila malayo ang isip. Ang bawat gabi ay ganito. Ang bawat araw. Ang bawat pagtatangka niyang lapitan si Marco ay tila bumabangga sa isang hindi nakikitang pader. 5 taon na silang kasal, at sa 5 taong iyon, pakiramdam ni Trina ay mas lalo pa siyang lumalayo sa kanyang asawa. Marco, masarap ang niluto ni Manang, sabi ni Trina, pilit na sinisira ang katahimikan. Hindi mo ba susubukan? Buso na ako, sagot ni Marco, hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang nga mata nito ay nakatutok sa screen ng telepono, at may bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha. Napabuntong hininga si Trina. Ang pagmamahal niya kay Marco ay totoo, at sa loob ng 5 taon, ginawa niya ang lahat para maging perpektong asawa. Sinunod niya ang bawat gusto ni Senyora Elena, napakabuti siya sa negosyo, at pinilit niyang punan ang puwang sa puso ni Marco. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na may kulang. May bahaging Marco na hindi niya kayang abutin. Marco, may problema ba? Ilang araw ka nang wala sa bahay. Hindi ka man lang nagpapaalam ng maayos. Nag-aalala ako, sabi ni Trina, hindi na niya napigilan ang sarili. Sa wakas, tiningnan siya ni Marco. Ngunit ang nga mata nito ay walang emosyon. May inaasikaso lang ako sa labas ng Manila, Trina. Huwag kang mag-alala. Saan? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Asawa mo ako, Marco, boses ni Trina, na may bahid ng sakit. Hindi mo na kailangang malaman. Personal na bagay? Matigas na sagot ni Marco, at bumalik sa kanyang cellphone. Naramdaman ni Trina ang kirot sa kanyang dibdib. Personal na bagay? Ano ang mas personal pa sa asawa niya? Ang pagdududa ay unti-unting lumalaki sa kanyang puso. Hindi ito ang unang beses na naging melap si Marco. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, mas lalo itong naging malala. Kinabukasan, habang nasa opisina, hindi mapakali si Trina. Ang masalita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Personal na bagay. May tinatago si Marco. Hindi niya kayang hayaan lang ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakdial ngang isang numero. Hello, Mr. Reyes? Si Katrina de la Cruz po ito. May kailangan po sana akong ipaimbestiga. Sa loob ng ilang araw, nakatanggap si Trina nga ulat mula sa private investigator, mga litrato ni Marco sa Pampanga,
mga litrato ni Marco na nakatayo malapit sa isang coffee shop na tinatawag na Cafetala. At ang pinakamasakit, sa lahat, mga litrato ni Marco na nakikipaglaro sa dalawang batang babae at isang batang lalaki na halos kasing edad ni Isabel. Ang selos ay biglang bumalot sa buong pagkatao ni Trina. Sino ang magabatang iyon? At bakit kasama sila ni Marco? Bakit sa Pampanga? Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungong Pampanga, kasama ang private investigator na nagbigay sa kanya ng direksyon. Nang makarating siya sa tapat ng Cafetala, nakita niya si Marco. Nakatayo ito sa labas at nakikipaglaro sa dalawang batang babae na nakita niya sa litrato. Ang nga bata ay tumatawa at si Marco ay nakangiti. Isang ngiti na hindi niya kailanman nakita sa loob ngang 5 taon nilang pagsasama. Isang ngiti na puno ng kaligayahan. Isang ngiti na parabang nakita niya ang lahat ng hinahanap niya. Naramdaman ni Trina ang pakirot sa kanyang puso. Ito ang ngiti na matagal na niyang hinahanap kay Marco. Ang ngiti na para sa kanya dapat. Nagpak siya sa malayo at pinanood ang eksena. Nakita niya ang isang babae na lumabas mula sa Cafetala. Maganda ang babae, simple lang ang suot, pero may kakaibang aura. Ang babae ay lumapit sa mga bata at niyakap ang nga ito. Pagkatapos, tumingin ito kay Marco. Ang nga mata ng babae ay punong galit at pihati. Nakita niya ang isang matinding pagtatalo sa pagitan ng dalawa. At ang batang lalaki na kasama ng babae, si Mateo, ay lumapit at niyakap ang babae, at tiningnan si Marco ng may galit sa mata. Parang may bumaksak sa kanyang mundo. Ang mga bata, ang babae, ang galit sa mga matang babae. Ang sakit sa mga mata ni Marco. Bumalik si Trina sa Manila. Ang kanyang isip ay puno nga tanong. Sino ang babaeng iyon? Sino ang nga batang iyon? At bakit may ganoong koneksyon si Marco sa kanila? Nang gabing iyon, habang nasa hapunan sila ni Senyora Elena, sinubukan ni Trina na magtanong. Senyora Elena, may kilala po ba kayong Alana Santiago? Tanong ni Trina. Sinubukan niyang panatilihing kalmado ang boses. Biglang bumaba ang tinidor ni Senyora Elena. Ang nga mata nito ay nanlilisik. Bakit mo natanong, Trina, sino ang nagsabi sa iyong pangalang iyan? Wala po. Narinig ko lang po sa isang usapan, pagsisinungaling ni Trina. May kinalaman po ba siya kay Marco? Wala. Isang lumang kaibigan lang. Hindi na mahalaga. Matigas na sagot ni Senyora Elena, at ibinalik ang tingin sa kanyang pagkain. Ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng kaba. Naramdaman ni Trina ang pagdududa. Alam niyang may tinatago si Senyora Elena. Ang reaksyon nito ay nagpapatunay na may kinalaman ang babaeng iyon kay Marco. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Trina sa opisina ni Marco. Tahimik ang silid, at ang ilaw ay patay. Binuksan niya ang ilaw, at nagsimula siyang maganap. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya, ngunit alam niyang may isang bagay na magbibigay sa kanya ng sagot. Binuksan niya ang bawat drawer, sinuri ang bawat papel. Hanggang sa makita niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang desk. Binuksan niya ito, at doon, sa ilalim nga, isang tumpok ng mga lumang dokumento, nakita niya ang isang kupas na sobre. Kinuha niya ang sobre, at nang buksan niya ito, parang tumigil ang pahinga niya. Sa loob, may isang lumang litrato. Isang litrato ni Marco at isang babae, nakangiti, makayakap. Ang babae ay si Alana. At sa likod ng litrato, may sulat kamay ni Marco. Alana, aking pag-ibig. At sa ilalim ng litrato, mayroong 3 ultrasound photos, 3 malilit na hugis. At sa likod ng megalitrato, may sulat. Our triplets, Mateo, Sofia, Isabella. Nabitawan ni Trina ang malitrato. Ang kanyang kamay ay nangingini. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng selos, ang lahat ng takot ay biglang nakaroon ng kahulugan. 3 anak, magkakambal. Si Alana. Niyakap niya ang kanyang sarili, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng kanyang pinagsikapan, ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang kanyang asawa, ang amang ng kanyang anak, ay may lihim na pamilya, at hindi lang iyon, alam niya,
na ang gabatang iyon ay ang gabatang nakita niya kasama si Marco sa Pampanga. Marco, bulong niya, habang tumutulo ang luha sa kanyang nga mata. Bakit? Isang linggo na ang lumipas mula nang magpakita si Marco sa Cafe Tala. Ang bawat araw ay punong pag-ingat. Si Mateo ay naging mas mapagbantay, at si Alana naman ay pilit na ipinaparamdam sa mga anak niya na ligtas sila. Ngunit sa loob niya, ang takot ay nanatili. Alam niyang hindi titigil si Marco. At ang tawag mula sa private investigator ay patunay na hindi lang si Marco ang naghahanap sa kanya. Isang hapon, habang abala si Alana sa pag-ayos ng mga pastries sa display, pumasok ang isang babae. Matangkat, elegante, at may matalim na tingin. Nakasuot ito ng mahaling damit, at may dalang aura ng kapangyarihan. Agad na nakilala ni Alana kung sino ito, Katrina de la Cruz, ang asawa ni Marco. Parang tumigil ang pahinga ni Alana. Ito na, ang pahaharap na matagal na niyang iniwasan. Nilapitan siya ni Trina, at ang mamata nito ay punong-puno ng galit at sakit. Ikaw pala si Alana Santiago, matalim na sabi ni Trina, na parang isang espada ang boses. Ako nga, anong kailangan mo? Matigas na tanong ni Alana, habang pinipilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang sarili. Anong kailangan ko? Ikaw. Ikaw ang problema sa buhay ko? Ikaw ang dahilan kung bakit nakakagulo ang pamilya ko? Singhal ni Trina, at ang boses nito ay umalingaw-naw sa tahimik na Cafe Tala. Hinila ni Alana si Trina papunta sa isang bakanteng sulok ng coffee shop, ayaw niyang marinig ng nga customer ang patatalo nila. Ano bang sinasabi mo? Wala akong kinalaman sa gulo sa buhay mo. Wala? Bakit ka hinahanap ni Marco? Bakit siya nandito sa Pampanga? Bakit ka niya nilalapitan? At sino ang nga batang iyon? Sunod-sunod na tanong ni Trina, at ang kanyang mata ay nanlilisik sa galit. Inaagaw mo si Marco sa akin. Inaagaw mo ang pamilya ko. Naramdaman ni Alana ang pagtaas ng kanyang dugo. Ang lahat ng sakit at pihati na matagal na niyang kinimkim ay biglang sumabo. Inaagaw? Ikaw ang nangagaw, Trina. Ikaw ang umagaw sa Marco na mahal ko. Ikaw ang umagaw sa amang anak ko. Habang nagpapakasasa kayo sa kasal niyo, ako naman. Naghihirap mag-isa para buhayin ang 3 buhay na nasa loob ko. Namilok ang mata ni Trina. 3 buhay? Anong sinasabi mo? 3 anak, Trina. 3 anak na iniwan niya. 3 anak na lumaki ng walang ama dahil pinili niyang pakasalan ka. Patuloy na sumigaw si Alana, at ang kanyang ngaluha ay nagsimulang umagos. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Habang masaya kayo, ako naman, halos mamatay sa panganganak. Ako ang biktima rito, Trina. Hindi ikaw. Biglang nanahimik si Trina. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat, at pagkatapos ay sakit. Anak, 3 anak. Pabulong niyang tanong. Hindi totoo yan. Tingnan mo sila, sabi ni Alana. At itinuro niya ang isang litrato sa counter na nakasabit. Isang litrato ni na Mateo, Sofia, at Isabela, nakangiti, makakayakap. Sila ang mga anak ko. Sila ang anak ni Marco. At hindi niya sila kilala dahil pinili niyang iwanan ako para sa iyo. Niyakap ni Trina ang kanyang sarili, parang sinasaksa ang puso niya. Ang litrato na nakita niya sa opisina ni Marco ay biglang nakaroon ng kahulugan. Ang ultrasound photos, ang pangalan ni Alana, ang mga bata. Ang lahat ay bumaksak sa kanya ng sabay-sabay. Hindi ko alam, pabulong na sabi ni Trina, habang tumutulo ang luha sa kanyang nga mata. Hindi ko alam na may anak siya sa iyo. Hindi ko alam na iniwan ka niya. Sabi niya, wala siyang ibang minahal kundi ako. Napangiti si Alana ng mapait. Ganun din ang sinabi niya sa akin. Ang kasinungalingan ay nagpapasalin-salin, Trina. At ang ugat ng lahat ng ito ay isa. Sino? Tanong ni Trina, habang nakatingin kay Alana, naghahanap ng kasagutan. Ang ina niya. Si Senyora Elena Alcantara, sabi ni Alana. At ang boses niya ay punong pait. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang nagpilit kay Marco na iwanan ako. Siya ang nagpilit kay Marco na pakasalan ka. Namilok ang mata ni Trina. Naalala niya ang reaksyon ni Senyora Elena nang banggitin niya ang pangalan ni Alana, ang kaba, ang pagtatago,
ang lahat ay nakonekte sa kanyang isip. Pero bakit? Bakit niya gagawin yun? Tanong ni Trina, nalilito. Para sa pangalan, para sa yaman, para sa kapangyarihan, sagot ni Alana. Para sa kanya, hindi ako karapat-dapat para sa anak niya. Para sa kanya, ikaw ang perpekto. Ang perpektong kasunduan para sa kanyang imperyo. Niyakap ni Trina ang kanyang sarili, nanginginig. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay gumuho. Ang kanyang kasal, ang kanyang pamilya, ang lahat ay isang kasinungalingan. Hindi lang ikaw ang biktima, Alana, sabi ni Trina, at ang kanyang boses ay basak, tayong lahat. Tayong lahat ay biktima ng kanyang pagiging sakim. Dahan-dahang lumapit si Trina kay Alana. Ang galit sa pagitan nila ay napalitan ng isang kakaibang pagunawa at sakit. Niyakap ni Trina si Alana ng mahigpit, at pareho silang umiyak. Dalawang babaeng minsan nang naging makawe, ngayon ay nakakaisa sa sakit. Kailangan nating gawin ang isang bagay, Alana, sabi ni Trina, habang humiwalay sa yakap. Ang kanyang nga mata ay puno ng determinasyon. Hindi natin pwedeng hayaan na patuloy niyang sirain ang buhay natin. Kailangan nating magtulungan, para sa ating mga anak, para sa ating sarili. Ang malaking ballroom ang isang 5-star hotel sa Manila ay punong-puno ng tao, nakikislapan ang mga ilaw, at ang bawat sulok ay may mga taong nagtatawanan at nakukuwentuhan. Ngunit para kay Marco, ang lahat ay tila nasa slow motion. Ang bawat ingay ay parang echo sa kanyang tainga, at ang bawat ngiti ay parang pilit. Nandito siya sa taunang charity event ng Alcantara Group, isang kaganapan na taon-taon ay dinadaluhan niya, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang buhay. Ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa Pampanga. Sa muka ni Alana na punong galit, sa mata ni Mateo na punong pakamuhi. At higit sa lahat, sa katotohanang may 3 siyang anak. 3 anak na lumaki nang wala siya. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang panggigipit ng kanyang ina. Marco, bakit ka nagisarian? Halika, ipakikilala kita sa mga investor mula sa Singapore. Boses ni Senyora Elena, matalim ngunit may pilit na ngiti. Nakasuot ito ngang mahaling gown. At ang kanyang tindig ay puno ngang autoridad. Opo, ma, sagot ni Marco, at pilit siyang ngumiti. Sinunod niya ang ina, sumama sa mga pag-usap na walang saysay, at nakipagkamay sa mga taong hindi niya kilala. Ang lahat ay parang isang pelikula na pinanonood niya, ngunit hindi siya ang bida. Nasa gitna sila ng pag-usap nang biglang lumakas ang ilaw sa stage. Inanunsyo ang isang special segment para sa mga kabataan, isang oratorical contest na may tamang ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi interesado si Marco, ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya upang tumingin sa stage. At doon, nakita niya isang batang lalaki, payat, matangkad, at may matangos na ilong. Ang kanyang buhok ay itim, at ang kanyang nga mata ay matatalim. Si Mateo, ang kanyang anak. Parang tumigil ang pahinga ni Marco. Si Mateo ay nakatayo sa stage, nakasuot ng simpleng polo shirt at pantalon, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Magandang gabi po sa inyong lahat, simula ni Mateo, at ang boses nito ay malinaw at matatag. Ang pamilya po ay hindi lang tungkol sa dugo, hindi lang ito tungkol sa mga magulang na may parehong apelido. Ang pamilya po ay tungkol sa pagmamahal, tungkol sa pagtanggap, tungkol sa pagpapatawad. Namilo ang mata ni Marco. Ang bawat salita ni Mateo ay tumatama sa kanyang puso. Ang salitang ito ay parang direktang mensahe para sa kanya. Minsan po, ang pamilya ay hindi perpekto, patuloy ni Mateo, at ang kanyang boses ay may bahid ng lungkot. Minsan, ang nga taong mahal natin ay nakakagawa ng pagkakamali. Minsan may mga lihim na nagpapahirap sa atin. Ngunit sa huli, ang pamilya po ay ang nga taong handang manatili sa tabi mo, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Ang nga taong handang magmahal sa iyo, kahit ano pa ang nakaraan mo. Naramdaman ni Marco ang pag-init ng kanyang mamata. Ang kanyang anak na lumaki nang walang siya, ay natuturo sa kanya tungkol sa pamilya. Ang pamilya po ay hindi lang ang mataong nakikita mo sa hapagkainan, sabi ni Mateo, at tumingin ito sa matao. Ito po ay ang nga taong nagmamahal sa iyo,
kahit saan ka man naroron. Ang nga taong nagbibigay sa iyo ng lakas upang bumangon, kahit gaano ka pa kadalas madapa, ang pamilya po ay ang bahagari pagkatapos ng ulan. Narinig ni Marco ang palakpakan ng mataw. Ang kanyang ina, si Senyora Elena, ay nakangiti, tila proud sa batang hindi niya kilala. Hindi alam ni Senyora Elena na ang batang iyon ay ang kanyang apo. Pagkatapos ng kanyang speech, bumaba si Mateo sa stage. Ang mataw ay lumapit sa kanya, pinupuri siya. Nakita ni Marco ang isang batang babae na tumakbo papalapit kay Mateo. Maliit, may mahabang buhok, at nakangiti. Si Isabel, ang anak niya kay Trina. Kuya Mateo, galing mo, sigaw ni Isabel, at niyakap si Mateo. Namilo ang mata ni Marco. Nagulat siya. Paano nakakilala ang dalawa? Salamat Isabel, sagot ni Mateo, at ngumiti. Ang ngiti ni Mateo ay malawak, at ang mga mata nito ay kumikinang. Naglakad si Marco papalapit sa kanila. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang kanyang dalawang anak, na hindi niya alam na magkakilala, ay magkasama. Isabel, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marco, habang lumalapit. Papa, si Kuya Mateo po, ang galing niya. Gusto ko po siyang maging kuya. Masayang sabi ni Isabel, habang nakakapit sa kamay ni Mateo. Naramdaman ni Marco ang isang kakaibang init sa kanyang puso. Ito ang pamilya. Ang pamilya na matagal na niyang hinahanap. Ngunit bago pa siya makasagot, nakita niya ang isang babae na lumapit sa kanila. Isang babae na nakasuot ng simplang damit, ngunit ang kanyang tindig ay punong dignidad. Si Alana. Nakatinginan si Alana at Marco. Ang nga mata ni Alana ay puno ng galit at sakit. Ang nga mata ni Marco ay puno ng paasa at pangungulila. Mateo, halika na, anak, sabi ni Alana, at lumapit siya sa kanyang anak. Ngunit ang kanyang mamata ay nakatutok kay Marco. Ma, si Tito Marco po, sabi ni Mateo, na may bayid na paggalangan. Tito? Tanong ni Alana, na may matalim na tingin kay Marco. Alana, pakiusap, simula ni Marco. Wala kang karapatan na mapakita rito, Marco, matigas na sabi ni Alana. Wala kang karapatan na lapitan ang mga anak ko. Narinig ni Marco ang boses ni Trina na papalapit. Marco, nasaan ka? Tara na, hinahanap na tayo ni Mama. Lumingon si Marco, at nakita niya si Trina na papalapit sa kanila. Ang mamata ni Trina ay lumaki sa gulat nang makita niya si Alana at ang mga bata. Alana, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Trina, at ang kanyang boses ay nanginginig. Ako dapat ang magtanong sa iyo, Trina. Bakit kasama mo ang asawa ko? Matalim na tanong ni Alana. Nagulat ang lahat. Ang matao, sa paligid ay, nagsimulang makbulungan. Ang eksena ay naging sentro ng atensyon. At doon, sa hitna NG kaguluhan, dumating si Senyora Elena. Nakasuot ito ngang kanyang pinakamahal na alahas, at ang kanyang muka ay puno ngang pagmamalaki. Marco, Trina, anong nangyayari rito? Tanong ni Senyora Elena, at ang kanyang nga mata ay nanilisik nang makita niya si Alana at ang nga bata. Ngunit nang makita niya si Mateo, biglang nanlaki ang kanyang nga mata. Ang bata na halos kamuha ni Marco noong bata ito, ang bata na nagbigay ngang speech tungkol sa pamilya. Mateo, pabulong niyang bikas, at ang kanyang boses ay nanginginig. Naramdaman ni Marco ang pagbagsak ng kanyang puso, ang lahat ng kanyang takot ay nakatoto, ang kanyang ina ay nalaman na ang katotohanan. Ma, kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco, at akmang hahawakan ang ina. Ngunit bago pa niya mahawakan si Senyora Elena, biglang naramdaman ni Senyora Elena ang pagkahilo. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang nga mata ay nanlilisik. Hindi ito totoo, pabulong niyang sabi, at bigla siyang bumaksak sa sahig. Nagsigawan ang matao. Nagsimulang magkagulo ang ballroom. Si Marco ay dali-daling lumuhod sa tabi ng ina, habang si Alana naman ay niyakap ang kanyang nga anak. Si Trina ay nakatayo lang, tulala, habang nakatingin sa kanyang asawa, at sa kanyang biyenan na nakahandusay sa sahig, ang lahat ay gumuho sa isang iglap. Isang puting kisame ang unang bumungat kay Senyora Elena nang imulat niya ang kanyang nga mata.
Ang amoy ngang gamot at ang tunong nga makina ay nagpahiwatik na nasa ospital siya. Ang huling naalala niya ay ang muha ang batang lalaki sa entablado. Ang masalita nito tungkol sa pamilya. At pagkatapos ay ang pagdating ng babaeng iyon si Alana. At ang mabata. Ang mabata na may mga mukha na tila kopya ng kanyang anak na si Marco noong bata pa ito. Ma? Gising ka na po? Boses ni Marco, punong pag-alala. Nakaupo ito sa tabi niya, hawa ang kanyang kamay. Ang nga mata nito ay mukto, at halata ang pagod. Pilit na bumangon si Senyora Elena, ngunit naramdaman niya ang matinding hilo. Ang kanyang puso ay kumalabok ng malakas, hindi dahil sa sakit kundi sa takot. Ang lahat ng kanyang pinagsikapan, ang lahat ng kanyang itinago, ay biglang nabunyak. Anong nangyari? Mahina niyang tanong, habang tinitingnan si Marco. Na-collapse ka po sa event, ma. Dinala ka namin agad dito, sagot ni Marco, at ang kanyang boses ay puno ng pagod. Ma, kailangan nating mausap, ngayon na. Kailangan mong sabihin sa akin ang totoo. Tiningnan ni Senyora Elena ang kanyang anak. Ang mata ni Marco ay punong sakit, at alam niya na nito ang lahat, hindi na niya kayang magtago pa. Biglang bumalik sa kanyang isip ang maalaala. Ang maalaala ng isang batang babae na puno ng pangarap, ngunit biglang nawasak. Napakalamig ng simoy ng hangin sa gabi ng kanyang kasal. Nakasuot siya ng isang puting gown, ngunit ang kanyang puso ay itim. Hindi niya mahal ang lalaking pakakasalan niya. Pinilit siyang kanyang pamilya, para sa negosyo, para sa pangalan, para sa kapangyarihan. Ang kanyang maluha ay tahimik na dumadaloy, habang pinipilit niyang ngumiti sa harap ng mabisita. Naramdaman niya ang pagkawalang silbi. Ang kanyang buhay ay hindi sa kanya. Ito ay pag-ari ng kanyang pamilya. Nang manganak siya kay Marco, nangako siya sa sarili. Hinding-hindi niya hahayaang maranasan ni Marco ang sakit na pinagdaanan niya. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang anak niya. Gagawin niya ang lahat para maging perpekto ang buhay ni Marco. At para maging perpekto ang buhay ni Marco, kailangan niyang kontrolin ang lahat. Kasama na ang pag-ibig nito. Nang malaman niya ang tungkol kay Alana, ang isang babae na walang pangalan, walang yaman, walang koneksyon, bigla siyang kinabahan. Hindi ito ang gusto niya para kay Marco. Hindi ito ang perpektong asawa para sa kanyang anak. Kailangan niyang gawin ang isang bagay. Kailangan niyang sirain ang relasyon na iyon bago pa ito lumalim. Ginamit niya ang kanyang koneksyon, ginamit niya ang kanyang pera, binantaan niya si Alana, binantaan niya ang pamilya ni Alana, at sa huli, nagtagumpay siya. Nakita niya si Alana na umalis, at naramdaman niya ang kakaibang tagumpay. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, may bahid ng sakit. Alam niya na sinaktan niya ang anak niya. Ngunit para sa kanya, ito ay para sa ikabubuti ni Marco. Ma, nakikinig ka ba? Boses ni Marco, na nakpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Oh, mahina niyang sagot. Naalala ko ang lahat. Bakit mo ginawa yun, ma? Tanong ni Marco, at ang kanyang boses ay puno ng pihati. Bakit mo ako pinahiwalay kay Alana? Bakit mo itinago ang tungkol sa mga anak ko? Bumuntong hininga si Senyora Elena. Ginawa ko yun para sa iyo, Marco. Para sa kinabukasan mo. Para sa pangalan ng pamilya natin. Hindi karapat-dapat ang babaeng iyon para sa iyo. Walang siyang may bibigay sa iyo kundi gulo. Gulo? Ang maanak ko? Gulo, ma? Ang pagmamahal ko kay Alana, gulo? Halos sumigaw si Marco. Ma, alam mo ba kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko? 5 taon akong nabuhay sa kasinungalingan. 5 taon akong naghahanap sa kanila. At ang lahat ng iyon ay dahil sa iyo. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono at ipinakita ang ilang dokumento kay Senyora Elena. Ma, alam ko ang lahat. Ang ngabang transaction sa private investigator. Ang matawa sa makaibigan mo para sirain ang pangalan ni Alana. Ang lahat ng ginawa mo para hindi ko sila mahanap. Namilaw ang mata ni Senyora Elena. Hindi niya akalain na malalaman ni Marco ang lahat ng iyon. Ang kanyang imperyo ay unti-unting bumabagsak. Ginawa ko yun dahil mahal kita, Marco, sabi ni Senyora Elena, at ang kanyang boses ay naging basag. Ayokong maranasan mo ang sakit na pinagdaanan ko,
Ayokong mawala ang lahat sa iyo, pero nawala na. Ma, nawala na ang lahat dahil sa iyo, sigaw ni Marco. Nawala ang pamilya ko, nawala ang pagmamahal ko. At ngayon, pati ang asawa ko, iniwan na ako dahil sa mga kasinungalingan mo. Niyakap ni Senyora Elena ang kanyang sarili, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Patawarin mo ako, Marco, pabulong niyang sabi, at ang kanyang ngaluha ay nagsimulang umagos, patawarin mo ako. Ngunit sa kabilangang pag-amin, may isang bagay pa ring hindi naintindihan ni Marco. Ang pagmamahal ng kanyang ina ay naging isang sumpa. Ma, kailangan mong ayusin ang lahat ng ito, sabi ni Marco, at ang kanyang boses ay puno ng pagod. Kailangan mong harapin ang lahat ng kasinungalingan mo. Para sa akin, para sa mga apo mo. Tiningnan ni Senyora Elena ang kanyang anak. Ang nga mata ni Marco ay puno ng pag-asa, ngunit may bahid ng pagdududa. Alam niya na hindi pa siya lubos na napapatawad. Gagawin ko, Marco, mahina niyang sagot. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, para sa kinabukasan mo. Ngunit ang mga salitang para sa kinabukasan mo ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam kay Marco. Parang may bahagi pa rin ng kanyang ina na hindi nagbabago. Parang may bahagi pa rin ng kanyang ina na naniniwala na ang lahat ng kanyang ginawa ay para sa ikabubuti niya. At doon, naramdaman ni Marco ang isang matinding pagkabigo. Ang kanyang ina ay umamin, ngunit ang kanyang motibo ay nanatili. Ang amoy ng ospital ay kumapit kay Marco kahit nakalabas na siya. Ang pag-amin ni Senyora Elena ay hindi gaanong nakbigay ng ginhawa, kundi nakdulot pa ngang mas matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang ideyang ang lahat ng paghihirap niya ay dahil sa pagmamahal ng kanyang ina ay isang mapait na katotohanan. Ngayon, kailangan niyang harapin ang ibang pira-piraso ng buhay niya na winasak. Pumasok si Marco sa kanilang mansyon, tahimik ang buong bahay. Wala si Trina at Isabel. Ang katahimikan ay mas masakit kaysa sa anumang sigawan. Alam niyang ito na ang oras. Nakita niya si Trina sa sala, nakaupo sa sofa, hawak ang isang photo album. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit ang mga mata nito ay mukto. Sa tabi nito, may isang maleta. Trina, mahina niyang sambit. Tumingin si Trina sa kanya. Walang galit, walang luha, tanging pagod lang. Alam ko na, Marco. Naramdaman ni Marco ang paglami ng kanyang dugo. Alam mo na ang alin? Lahat. Ang tungkol kay Alana. Sama anak niyo. Sa pagpilit ng mama mo sa inyo, diretso ang tingin ni Trina sa kanya. Hindi ka lang niya niloko, Marco. Niloko mo rin ako. Niloko mo ang sarili mo. Umupo si Marco sa tapat ni Trina. Trina, pakiusap. Hayaan mo akong mapaliwanag. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi ko alam na may maanak kami ni Alana. Pinaniwala akong mama na umalis si Alana na bansa. Napangiti si Trina ng mapait. Ang dami mong hindi alam, Marco. O sadyang ayaw mong malaman? Sa 5 taon nating pagsasama, kailan mo ba ako minahal, Marco, kahit kaunting pagmamahal lang? Ang tanong na iyon ay sumaksa sa puso ni Marco. Hindi niya kayang sagutin, dahil alam niya ang totoo. Hindi niya kailanman binigyan si Trina ng pagmamahal na nararapat para dito. Trina, patawarin mo ako, pabulong niyang sabi. Ang pagpapatawad ay hindi sapat, Marco. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang kasinungalingang ito, sabi ni Trina. Tumayo, at dahan-dahang naglakad papunta sa kanyang maleta. Aalis na kami ni Isabel. Nanlaki ang mata ni Marco. Ano? Hindi mo pwedeng gawin yan, Trina. Si Isabel, paano si Isabel? Si Isabel ay anak ko, Marco, at hahayaan kong makita mo siya. Pero hindi ko na kaya ang kasal na ito, sabi ni Trina, at ang boses nito ay matatak, pinilit lang tayo ang mama mo. Walang pagmamahalan dito. Ang pamilya na pinilit kong buuin ay gawa lang sa buhangin. Pero mahal kita, Trina. Bilang asawa, bilang kaibigan, bilang ina ni Isabel, pilit na sabi ni Marco. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Umiling si Trina. Hindi iyon sapat, Marco. Kailangan ko en pagmamahal na buo. Isang pagmamahal na hindi hinati sa nakaraan. Mas mabuting magiwalay tayo ng maaga, bago pa masira ng tuluyan si Isabel. Walang nagawa si Marco.
Pinanot niya si Trina na buhatin ang maleta at lumabas ng bahay. Ang bawat hakbang ni Trina ay parang paalis ng bahagi ng kanyang sarili. Ang kanyang kasal, ang pamilya, na akala niya ay mayroon siya, ay biglang nawala. Nang makalabas si Trina, napaupo si Marco sa sofa. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo. Nawala na ang asawa niya. Ang maanak niya kay Alana ay hindi pa rin siya tinatanggap. Ang kanyang ina ay nasa ospital, at kahit umamin, naniniwala pa rin sa kanyang maling pananaw. Pakiramdam niya ay wala na siyang natira. Ang lahat ay nawala. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, kinuha ni Marco ang kanyang telepono. Kailangan niyang makausap si Alana. Kailangan niyang subukan ulit, kahit gaano pa kasakit ang pagtanggi nito. Nag-dial siya ng numero ni Alana, na-ring ng matagal. Walang sumasagot, sinubukan niya ulit, walang sagot pa rin, alam niyang si Nadia. Alana, pakiusap, kausapin mo ako, bulong niya sa receiver. Nagmamakawa ako para sa maanak natin. Ngunit ang tanging tugon ay ang tahimik na ton ng telepono. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, tumunok ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang board member ng Alcantara Group. Sir Marco, ipinatawag po ni Senyora Elena ang isang emergency board meeting. Ngayon na po. Tungkol po sa inyong posisyon sa kumpanya. May balitang tatalakayin po ang pagtatalaga ng bagong CEO. Biglang kinabahan si Marco. Ang kanyang ina, kahit nasa ospital, ginagawa pa rin nito ang kanyang gusto. Alam niya kung anong ibig sabihin nito. Ito ang huling suntok. Ang kanyang kariyer. Ang lahat ngang pinagsikapan niya sa negosyo. Naramdaman ni Marco ang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Nawala na ang lahat. Ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, at ngayon, pati ang kanyang posisyon sa kumpanya. Wala na siyang natira, ganap na siyang nawalan. Ang mga araw matapos ang insidente sa charity event ay tila isang malaking ulap na bumabalot sa Cafe Tala. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Senyora Elena at ang biglaang paglitaw ni Alana kasama ang mga anak niya ay kumalat na parang apoy sa Pampanga at maging sa Manila. Ang magabulungan ay hindi mapigilan, at ang bawat tingin ng tao ay tila may dalang tanong. Ngunit sa kabilang lahat, nanatili si Alana na matatag. Ang tanging inaalala niya ay ang kanyang mga anak. Isang gabi, habang nahahanda si Alana ng hapunan, lumapit si Mateo sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na puno ngalit, kundi ngang lungkot at pag-alala. Ma, mahina nitong tawag. Bakit anak? Tanong ni Alana, habang hinahaplos ang buhok ng anak. Nakita ko po si Tito Marco kanina, sabi ni Mateo, at yumuko. Mukha po siyang malungkot. Sabi po ni Tita Trina, iniwan na raw po siya. Nagulat si Alana. Nakita mo si Tita Trina? Tumango si Mateo. Opo, pumunta po siya sa school kanina. Kinausap po niya ako. Sabi niya, hindi raw po kasalanan ni Tito Marco ang lahat. Pinilit lang daw po siya ni Lola Elena. Naramdaman ni Alana ang pakiro sa kanyang dibdib. Si Trina, siguro, nakausap na nga sila ni Marco. At siguro, totoo nga ang sinabi ni Trina sa kanya, na lahat sila ay biktima. Ma, gusto ko po siyang makilala. Gusto ko pong malaman kung bakit niya tayo iniwan. Sabi ni Mateo, at tumingin sa kanya ng may pag-asa sa mga mata. Gusto ko pong ang papa. Ang masalita ni Mateo ay tumama sa puso ni Alana. Ang lahat ng galit at pait na matagal na niyang kinimkim ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding pagmamahal para sa kanyang anak. Gusto ni Mateo ng ama, gusto ng kanyang nga anak ng ama, at hindi niya kayang ipakait iyon sa kanila dahil sa kanyang sariling sakit. Kinabukasan, habang naglilinis ng Cafe Tala, lumapit si Brenda kay Alana. Alana, narinig ko ang balita, sabi ni Brenda, na may seryosong mukha. Kumalat na ang lahat. Ang tungkol kay Marco, sa mama niya, sa mga anak niyo. Alam ko, mahina niyang sagot. Pero hindi ko na inaalala ang nga sinasabi ngang tao. Ang nga anak ko ang mahalaga. Alam ko, Alana. Pero may kailangan kang isipin, sabi ni Brenda. Nakita ko si Marco kanina. Mukha siyang miserable. At narinig ko rin na tinanggal na siya sa kumpanya nila. Wala na siyang natira.
Ang lahat ng ito ay dahil sa mama niya. Namilok ang mata ni Alana. Tinanggal? Wala na siyang natira? Alana, alam kong nasaktan ka. Alam kong mahirap makpatawad, patuloy ni Brenda. Pero tingnan mo ang maanak mo, gusto nila ng ama, gusto nilang makilala si Marco. At kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon si Marco, hindi lang siya ang mawawalan, pati ang nga anak mo. Bumuntong hininga si Alana. Alam niya na tama si Brenda. Ang pagkapit sa galit ay hindi lang nakakasakit kay Marco, kundi pati na rin sa kanya at sa kanyang nga anak. Nang gabing iyon, matapos matulo ang nga bata, kinuha ni Alana ang kanyang telepono, nagdial siya ng numero na matagal na niyang binura sa kanyang contacts, ngunit nakaukit pa rin sa kanyang isip. Ang numero ni Marco. Nagring ng matagal. Sa bawat ring, kumalabo ang puso ni Alana, hanggang sa sumagot si Marco. Alana? Boses ni Marco, basag, punoen ne kapag-asa gulat. Marco, mahina niyang sambit. Kailangan nating mag-usap. Namaneho si Alana patungong Manila. Nang makarating siya sa apartment ni Marco, nakita niya ang isang Marco na hindi niya kilala. Payat, mukto ang mata, at punong kawalan ng pag-asa, nakaupo ito sa sahig, at ang buong apartment ay tila walang buhay. Alana, sabi ni Marco, et tumayo. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Salamat et dumating ka. Umupo si Alana sa tapat niya. Bakit ka tinanggal sa kumpanya niyo? Nagulat si Marco. Paano mo nalaman? Narinig ko, sagot ni Alana. Bakit? Dahil sa mama ko, nalaman niya ang lahat. At ayaw niyang masira ang pangalan ng pamilya, sabi ni Marco, at yumuko. Wala na akong natira, Alana. Wala na. Tiningnan ni Alana si Marco. Ang sakit na naramdaman niya, 5 taon na ang nakalipas ay biglang bumalik. Ngunit ngayon, may kasamang awa. Nakita niya ang isang Marco na biktima rin, tulad niya. Alam kong nasaktan mo ako, Marco, simula ni Alana, at ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong nahirap ako. Alam kong lumaki ang maanak ko ng walang ama. At ang sakit na iyon ay hindi basta-basta mawawala. Tumingin si Marco sa kanya, punoan ni pag-asa. Pero, patuloy ni Alana, nakita ko ang mga anak natin. Nakita ko kung gaano sila naghahanap ng ama. Nakita ko kung gaano sila kasaya kapag kasama ka. At para sa kanila, Marco, handa akong magpatawad. Namilok ang mata ni Marco. Alana, totoo ba yan? Oo, Marco. Pero hindi ibig sabihin nito ay madali ang lahat. Kailangan mong patunayan ang sarili mo. Kailangan mong bumawi sa kanila. At kailangan mong harapin ang mama mo, sabi ni Alana, matatak ang boses, para sa mga anak natin. At para sa sarili ko, ayoko nang mamuhay sa galit. Tumayo si Marco, at lumapit kay Alana. Niyakap niya ito ng mahigpit, at umiyak. Umiyak siya ng matagal, ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghahanap, ang lahat ng pagsisisi, ay lumabas sa kanyang maluha. Niyakap din siya ni Alana, at sa yakap na iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting nawasak. Salamat, Alana. Maraming salamat, pabulong na sabi ni Marco. Ngunit sa kabilang pagpapatawad, alam ni Alana na hindi patapos ang laban. Ang pinakamalaking hadlang ay naroon pa rin. Si Senyora Elena Alcantara. At alam niya na ang pagharap sa babaeng iyon ay mas mahirap pa sa pagpapatawad kay Marco. Ang Villa Alcantara ay tila mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Ang bawat hakbang ni Marco patungo sa malaking pinto ay may kasamang bigat, ngunit ngayon, mayroon siyang kasama. Sa kanan niya ay si Alana, matatag ang tindik, at sa kaliwa niya ay si Mateo, na hawak ang kamay kanyang nga kapatid na sina Sofia at Isabela. Sa likod nila, kasama rin si Trina at ang kanilang anak na si Isabel. Ito ang pamilya niya, ang pamilyang matagal niyang ipinaglaban. Ang kaba ay naroon, ngunit mas matindi ang determinasyon. Kaya natin ito, bulong ni Alana, habang hinahawakan ang kamay ni Marco. Ang kanyang nga mata ay puno ng pag-asa, at iyon ang nagbigay lakas kay Marco. Nang bumukas ang pinto, sinalubong sila ang isang katulong na may gulat sa mukha, Sir Marco. Ma'am Alana, nasaan ang mama ko? Tanong ni Marco, matatag ang boses.
Dinala silang katulong sa sala. Nakaupo si Senyora Elena sa kanyang paboritong sofa, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang tindig ay matigas pa rin, ngunit may bahit ng pagod sa kanyang muha. Ma, simula ni Marco. Lumingon si Senyora Elena. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik nang makita niya si Alana at ang nga bata. Ngunit nang makita niya si Trina at Isabel, may bahit ng pagtataka sa kanyang mukha. Anong ginagawa niyo rito? Matalim na tanong ni Senyora Elena, at ang kanyang tingin ay nakatuon kay Alana. Hindi ka welcome sa bahay na ito. Ma, tama na, sabi ni Marco, at humakbang siya sa harap ni Alana. Hindi kami alis hanggat hindi natin naayos ang lahat. Ayusin? Wala nang ayusin, Marco. Nasira mo na ang lahat, sigaw ni Senyora Elena. Inalis na kita sa kumpanya. Wala ka ng karapatan dito. Hindi mo ako matatanggal sa buhay nga, ma anak ko, ma, matata na sabi ni Marco. At hindi mo ako matatanggal sa buhay nga, babaeng mahal ko. Nagulat si Senyora Elena sa pagiging matatak ni Marco. Hindi niya kailanman nakita ang kanyang anak na ganun katapang. Ma, kailangan mong tanggapin ang katotohanan, sabi ni Alana, mahinahon ngunit may autoridad sa boses. Ang mabatang ito ay maapo mo. Ang mabatang ito ay may karapatan sa pagmamahal mo. Hindi ko sila apo. Hindi sila karapat-dapat sa pangalan ng Alcantara. Singhal ni Senyora Elena. Dun, lumapit si Mateo. Lola, bakit po? Bakit po ayaw niyo sa amin? Masama po ba kami? Ang boses ni Mateo ay punong lungkot. Namilok ang mata ni Senyora Elena. Ang nga salita ni Mateo ay tumama sa kanyang puso. Ang muha ni Mateo ay halos kopya ng muha ni Marco nung bata pa ito. Ang inosenteng muha ng kanyang apo. Mateo, pabulong niyang bigkas. Biglang tumakbo sina Sofia at Isabela papalapit kay Senyora Elena. Lola, Lola, yakapin mo kami. Sigaw ng pal. At niyakap nila ang mabinti ni Senyora Elena. Naramdaman ni Senyora Elena ang init ng mayakap ng kanyang mapo. Ang makamay niya ay nangingini. Ang kanyang matigas na puso ay unti-unting lumambot. At dun, lumapit si Isabel, anak ni Marco at Trina. Lola, si Kuya Mateo po, ang galing niya sa school. Gusto po niya ng yakap niyo. Tiningnan ni Senyora Elena si Isabel, ang kanyang apo, ang anak ng babaeng pinilit niyang pakasalan ni Marco. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagpapanggap, ay biglang naglaho. Niyakap ni Senyora Elena ang kanyang maapo. Ang kanyang maluha ay nagsimulang umagos. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng pagtatago ay lumabas sa kanyang naluha. Patawarin niyo ako, pabulong niyang sabi, habang niyayakap ang nga bata. Patawarin niyo ako, sa lahat ng kasalanan ko. Lumapit si Marco at Alana. Niyakap din nila si Senyora Elena. Ang lahat ng galit at pait ay napalitan ng pagunawa at pagpapatawad. Ma, kailangan mong ayusin ang lahat, sabi ni Marco, at ang kanyang boses ay puno ng pag-asa, para sa ating lahat, para sa pamilya natin. Tumingin si Senyora Elena kay Marco. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagmamahal. Gagawin ko, Marco. Gagawin ko ang lahat para sa inyo, para sa pamilya natin. Ngunit sa kabilangang pababagong puso ni Senyora Elena, may isang bagay pa ring hindi naintindihan ni Marco. Ang kanyang ina ay umamin, ngunit ang kanyang motibo ay nanatili. Hindi ko na guguluhin ang buhay niyo, sabi ni Senyora Elena, habang humiwalay sa yakap. Pero may isang bagay pa akong kailangan gawin. Isang bagay na kailangan kong ayusin. Para sa inyo, para sa kinabukasan ng pamilya Alcantara. Namilok ang mata ni Marco. Anong ibig sabihin nito? Anong isang bagay pa ang kailangan niyang ayusin? Ang lahat ay tila nagiging mayos, ngunit may bahagi pa rin ng kanyang ina na hindi niya lubos na maintindihan. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa maliit na hardin sa likod ng kafetala. Ang simoy ng hangin ay may dalang amoy ng sariwang bulaklak at bagong lutong kape. Ngayon ang araw. Ang araw na matagal nang pinangarap ni Alana, ngunit hindi niya kailanman inakalang magiging totoo. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, hindi magarbo, ngunit puno ng pagmamahal. Si Marco, sa kanyang tabi,
ay nakasuot ng barong Tagalog at ang kanyang nga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Sa harap nila, nakatayo ang kanilang maanak, si Mateo, na ngayon ay may ngiti na sa kanyang muha, sina Sofia at Isabela, na nakasuot ng maliliit na bestida, at si Isabel, na hawa ang kamay ni Mateo. Isang maliit at simpleng seremonya lang ito, kasama ang kanilang mga pinakamalapit na kaibigan at pamilya. Si Brenda, na umiyak sa gilid, at ang ilang makaibigan ni Marco na nanatili sa kanyang tabi sa kabilang ang pakbagsak ng kanyang imperyo. At sa isang sulok, nakaupo si Senyora Elena, nakasuot ng isang simpleng dress, at ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Ngunit ngayon, ang kanyang mga luha ay hindi na luhang ang pait, kundi luhang ang kaligayahan. Alana Santiago, tinatanggap mo ba si Marco Alcantara bilang iyong kabiyak, upang mahalin at alagaan habang buhay, sa hirap at ginhawa? Tanong ng pari. Tumingin si Alana kay Marco, at ang kanyang mamata ay puno ng pagmamahal. Opo, Father. Tinatanggap ko po. Marco Alcantara, tinatanggap mo ba si Alana Santiago bilang iyong kabiyak, upang mahalin at alagaan habang buhay, sa hirap at ginhawa? Opo, Father. Buong puso ko po siyang tinatanggap. Sagot ni Marco, at ang kanyang boses ay nanginginig. Nang mahalikan sila, narinig ni Alana ang palakpakan ng matao. Ang kanyang nga anak ay tumalon at niyakap sila. Ito ang pamilya niya, ang pamilya na matagal na niyang ipinaglaban. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay sa kafetala ay naging mas masaya. Si Marco ay tumutulong sa negosyo, at ang mabata ay masaya na mayroon silang ama. Si Mateo, na dati ay punong galit, ay naging mas malapit kay Marco. Madalas silang maglaro ng basketball sa labas, at nakikita ni Alana ang kakaibang koneksyon sa pagitan ng mag-ama. Isang hapon, habang naglalaro sina Mateo, Sofia, Isabela, at Isabel sa hardin, dumating si Trina. Ngayon, si Trina ay nakangiti. Ang kanyang na mata ay kumikinang sa kaligayahan. Hi, Alana. Hi, Marco. Bati ni Trina. At niyakap sila. Trina, kumusta ka? Tanong ni Alana. Okay lang ako, may bago akong business venture. At mukhang maganda ang takbo, masayang sabi ni Trina. At saka, may nakilala akong isang mabuting tao, mukhang magiging masaya na ako. Natuwa si Alana at Marco para kay Trina. Ang pagpapatawad ay nagdalaeng kapayapaan sa kanilang lahat. Isabel, anak, halika na. Uuwi na tayo, tawag ni Trina. Ngunit umiling si Isabel. Mama, dito na lang po ako. Gusto ko po kasama sina Kuya Mateo. Napanghiti si Trina. Okay, sige. Pero huwag kang magpapakabi. Niyakap ni Trina si Isabel, at pagkatapos ay niyakap din niya si Mateo, Sofia, at Isabela. Ingat kayo, mga anak, sabi niya. Nang makaalis si Trina, nakita ni Alana, si Senyora Elena na papalapit sa kanila. Ngayon, si Senyora Elena ay hindi na nakasuot ng mamahaling damit. Nakasuot, ito ang isang simpleng damit, at ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Alana, Marco, kumusta kayo? Tanong ni Senyora Elena, at ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Okay lang po kami, ma, sagot ni Marco. Lola, laro tayo. Sigaw ni na Sofia at Isabela, at tumagbo sila papalapit kay Senyora Elena. Niyakap ni Senyora Elena ang kanyang naapo. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang pagkakamali, ay napalitan ng pagmamahal. Ang ganda ng nga apo ko, pabulong niyang sabi. Patawarin niyo ako sa lahat ng kasalanan ko. Okay na po yun, Lola, sabi ni Mateo, at niyakap din niya ang kanyang lola. Tiningnan ni Senyora Elena si Alana. Alana, salamat. Salamat sa pagpapatawad mo sa akin. At salamat sa pagbibigay mo sa aking enehemenga po na ito. Okay na po yun, Senyora Elena, sabi ni Alana, at ngumiti. Ma, sabi ni Marco, at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Salamat sa pagbabago mo, para sa inyo, Marco. Para sa pamilya natin, sagot ni Senyora Elena. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Alana at Marco sa labas ng kafetala, nakita nila ang kanilang nga anak na naglalaro sa hardin. Si Mateo, Sofia, Isabela,
at Isabel, makakasama, tumatawa, at masaya, isang pamilya. Isang pamilya na hindi perpekto, ngunit puno ng pagmamahal. Hindi perpekto ang isang pamilya, Marco, sabi ni Alana, habang nakasandal sa balikat ni Marco. Pero perpekto ito sa pagmamahal at pagtanggap. Niyakap ni Marco si Alana. Tama ka, Alana. Ang pamilya ay parang bahagari. Maraming kulay. Maraming pagsubok. Pero sa huli, ang lahat ng kulay ay nakakaisa upang bumuo ang isang magandang larawan. Isang larawan ng pagmamahal. At doon, sa ilalim ng mabituin, nakita ni Alana ang isang magandang bahagari sa kalangitan. Isang simbolong pag-asa, isang simbolong pagmamahal, isang simbolong pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alana at Marco, isang paglalakbay na punong sakit, pagpapatawad, at ang muling pagtuklas ang pag-ibig. Sa aming minamahal na mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Bawat pahina, bawat salita, ay aming isinulat ng buong puso. Umaasang sa bawat pagsubok ng ating mga tauhan ay mayroon kayong mapupulot na aral at inspirasyon. Ang paglalakbay na ito, mula sa pait ng nakaraan hanggang sa tamis ng muling pagkabuo, ay naging mas makabuluhan dahil kayo ang aming kasama. Bilang manunulat, malalim ang aming pasasalamat sa inyong pagtanggap. Sa aming pagsusulat, naranasan din namin ang iba't ibang emosyon, ang pagkabigo, ang galit, ang lungkot, ngunit higit sa lahat, ang pag-asa at ang pagmamahal. Ito ay hindi lamang isang kwentong pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao, kundi isang paglalarawan ng kapangyarihan ng pagpapatawad, ng kakayahang bumangon mula sa pagkakamali, at ng kahalagahan ng pamilya, anuman ang pinakmulan. Naway ang mensahe ang pag-asa, pagmamahalan, at pagtanggap ay manatili sa inyong puso. Ang bawat pagsubok sa buhay ay may kaakibat na aral, at ang bawat dulo ng paghihirap ay simulang bagong pag-asa. Salamat muli sa pagiging bahagi ng aming pamilya sa kwentong ito. Inaasahan namin ang inyong mga saloobin at damdamin. Ano ang pinakagusto ninyo sa kwentong ito? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Gusto naming marinig ang inyong matinik. Lau Kili TV.